Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John, chapter 15, verses 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. How the Father sees you, your life, and your future. Paano ba tinitignan ng Ama ang iyong buhay? Ano po ang iyong kinabukasan? At ito po'y panimula sa pag-aaral po natin sa buong linggong ito patungkol po sa fruitful life. Ano po? At makikita natin yung kahalagahan na makita natin yung ating buhay sa paningin ng ating Ama na nasa langit. At dito po malinaw na ang tinutukoy pong tagapag-alaga ay walang iba kundi ang ating Ama na nasa langit. Sa English Bible po, ang tawag po sa kanya ay gardener. Ano po? At ang ating Panginoong Hesus ang puno ng ubas. Siya po yung vine. Ano po? At ang Ama bilang gardener, siguro kung kayo po'y nag-aalaga ng halaman, gusto niyong makita ng inyong mga halaman ay mabunga. Gusto nyong makita na saganang namumunga yung inyo pong mga inaalagaang halaman. At dito po makikita po ninyo na yan ang disenyo ng Diyos para po sa ating buhay. Kaya very specific po yung word na ginamit niya sa English fruitful. Ano po, mahalaga po na makita natin yung word na yon. Huwag natin itong ida-downgrade. Huwag natin itong babawasan ng kahulugan. Ang ibig sabihin po ng salitang fruitful, namumunga talaga. At yan ang gusto ng Ama sa iyo kapatid, ngayong ikaw ay na kay Kristo Jesus na. Ngayon si Jesus, ang ating Panginoon, siya po yung ating vine, kung saan tayo po ay nakadugtong, sa Kanya nagmumula yung buhay. Kaya pansinin niyo po, sa Biblia laging naka-attach po yung salitang life sa Panginoong Jesus. In Him was life. Siya po yung bread of life. Siya po yung living water na binabanggit sa John chapter 6:48 at John chapter 4 verse 10. So ibig sabihin, kapag naugnay ka sa Panginoong Jesus, dadaloy sa iyo ang buhay. At dito po hindi tinutukoy po dito sa John chapter 15 ay yung ating salvation. Kasi ang kausap po dito ng Panginoong Hesus ay yung kanyang mga alagad. In other words, ligtas na po sila. So ang tinutukoy po dito ng Panginoong Hesus ay yung quality ng buhay na nais niya para sa kanyang mga alagad. Yung ninanais niyang buhay para sa atin. Kaya maintindihan ninyo, yung mga ginagamit na words ng Panginoong Hesus po rito, fruitful. At sa John chapter 10 verse 10, ang nais ng Panginoon sa atin ay buhay na masaganang lubos. At dito rin po sa John chapter 15 verse 11, ang sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So kita po ninyo kung paano po tinitignan ng Diyos ang ating buhay kay Kristo Jesus. Dapat po tayo'y nakakaranas ng isang buhay na masaganang lubos. Ibig sabihin, hindi po yan dinisenyo ng Diyos para lamang ma-experience natin sa kabilang buhay. Dito po mismo sa buhay na ito kapatid, nangangako ang Diyos na pwede nating ma-experience yung buhay na masagana. Of course, ma-experience din po natin yung ganap na kaligayahan at kasaganahan, kagalakan dun po sa kabilang buhay. Pero dito po sa buhay na ito, pwede nating maranasan yung fruitful life. At dito po, pahapyaw kong ipapakita sa inyo kung ano yung gustong makita ng Diyos sa ating buhay. Unang-una po sa verse 3, gusto ng Diyos na makitang tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Tayo po'y forgiven, nalinis na. Dito po sa verse 2, gusto ng Panginoon makita ang ating buhay na nagbabago, natatransform. Kaya niya po tayo pinuputulan at nililinisan. Sa English po, tayo po ay pinuprune ng Panginoon. Sa verse 5, gusto ng Panginoon na sa pamamagitan niya lahat ng ating mga pangangailangan ay maiprovide niya. Kasi malinaw po, sabi ng Panginoong Jesus, apart from me, you are
nothing. Ano po? At ang sinasabi sa verse 7 and 8 ay ganito, nais ng Panginoon na sagutin ang ating mga panalangin. Kasi nais ng Panginoon na sa pamamagitan ng ating pananalangin ay maging mabunga tayo at maluwalhati ang Ama sa ating pong buhay. At sa verse 11 makikita ninyo, nais ng Diyos na maranasan natin yung lubos na kagalakan sa buhay na ito. Kaya dapat po interpretin natin itong John chapter 15 verses 1 to 11 according po sa sinasabi mismo ng Panginoong Jesus. Nais mo bang maranasan yung fruitful life na ipinapangako niya? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli, isang pag-aaral na naman ang aming tatalakayin sa linggong ito. Turuan mo kami na madiskubre namin kung paano ma-experience yung fruitful life na ipinangako mo sa iyong mga alagad. Sa bawat isa sa amin na nanalig sa iyong anak na si Jesus. Salamat po na lahat ng ito ay posible dahil sa amin pong ugnayan sa Panginoong Jesus bilang aming personal Lord and Savior. Kaya naniniwala kami, alam mo yung aming buhay, kilala mo kami, at yung nais mo ang dapat masunod sa aming buhay. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.